Hello everyone. This is our group, and we have here a PowerPoint presentations titled Practical Considerations for Agritourism, Permits, Insurances, and Regulations. So sa pag-start ng business, hindi lamang sa agritourism is kailangan natin ng pag-unawa at pag-comply sa mga permits nito. So, isa sa mga regulation is to ensure the safety of the visitors and also protect the business, and kailangan din sumunod sa mga laws, hindi lamang ang mga visitors, kundi kailangan din sumunod ang mga owners. So, here are some essential practical considerations na dapat natin tandaan. So, for the business permits and license. So, dito is kailangang mag-comply tayo if mag-operate tayo ng isang negosyo. So, for the business license. So, ito yung kailangan para tuloy-tuloy ang negosyo sa pagpapatakbo. So, ito ang patunay na nakaregister ka sa pamahalaan at nagko-comply ka, especially sa mga batas and regulations. And example nito is yung mga sari-sari stores and grocery stores. So, for the food service license. So, itong license na ito is kailangan if nagsiserve ka sa mga tao ng pagkain, like sa mga restaurant, ganun. And next one is the liquor license. Ito naman is yung if nagtitinda ka ng mga alak. So, for the number 2 is the insurance. So, kailangan natin ito for halimbawa, may mga hindi inaasang pangyayari na magaganap. Ganun po. Under ng insurance is the liability insurance. So, kino-cover po nito yung mga accident or injuries na may kinalaman sa property. So, for the product liability naman po is, dito naman is, product na siya. Example po is, may nagkasakit na bumili sa akin ng product ko. So, ito na po yung tinatawag natin na product liability. So, next naman po is the property insurance. So, kino-cover naman po nito yung mga damage ng property like storm or sunog. Example po is, ako po, yung bahay ko is nasunog. Ayun, dito na po papasok yung property insurance. So, for the vehicle insurance naman po is, dito po yung kapag halimbawa nasira po yung vehicle na ginagamit sa sa trabaho. So, dito na po pumapasok yung vehicle insurance. So, for the workers' compensation naman po is, example, yung employee, or ako na lang, example, ako ay isang employee, and halimbawa, nagkaroon ako ng injury sa trabaho. So, for the workers' compensation, sila po yung sasagot ng medical ko at lahat ng magagastos ko po. So, for the next one is the health, safety, and regulations naman po. Dito po is kailangan nagko-comply tayo with the local and the national department, especially kapag nagsiserve tayo ng mga pagkain sa tao. Siyempre, yung mga ginagamit natin sa pagluluto, kailangan nasa-sanitize natin ng ayos, kailangan malinis, para po maiwasan natin ang pagdapo ng sakit. So, kailangan is malinis and safe yung mga CR, and hindi lang basta lamang CR, kundi dapat may mga sabon, tissue, ganun po. So, kapag naman po nag-offer tayo ng mga accommodations, dapat safe pa rin po. Kailangan may mga fire extinguisher in case of emergency na magkaroon ng sunog. Next is we have the agricultural regulation. Ang agricultural regulation daw ay mga alituntunin at pamatayang itinakda ng local panlalawigan o pambansang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at kalidad at tamang proseso ng produksyon ng produktong agrikultural. Ang magsasaka at negosyo pag-agrikultural is kailangan sumunod sa mga regulations na ito upang legal na makapagbenta ng kanilang mga products at saklaw nito ang tamang paggamit ng pesticides, food safety at gustong pag-label at pangangalaga sa kapaligiran. At para naman sa mga organic na sakahan is kinakailangan ang espesyal na certification
upang patunayan na ang kanilang pamamaraan ng pagsasaka ay sumusunod sa pamantayan ng organic farming at kasama rito ang pagbabawal sa paggamit ng synthetic fertilizers, pesticides at genetically modified organism. So halimbawa po is kung ang isang magsasaka sa Pilipinas ay nagbebenta ng gulay, kailangan sumunod siya sa mga patakaran ng Department of Agriculture tungkol sa tamang paggamit ng pesticide and food safety. Kung nais naman niyang ibenta ang kanyang mga produkto bilang organic is kailangan niyang kumuha ng certification mula sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards at para matiyak ang kanyang upang matiyak na ang kanyang sakan ay sumusunod sa mga organic farming standards. At kung wala siyang certification is hindi niya maaring i-market ang kanyang mga produkto bilang isang organic. So the next is we have the environmental and land use regulations. So ang mga regulation sa kapaligiran at paggamit ng lupa ay nagtatakda kung paano maaaring gamitin ang isang lupa at maaaring magkaroon ng epekto sa mga aktibidad o construction sa iyong sakahan. So, ang mga batas sa zoning ay naglilimita sa mga uri ng negosyo or operations na maaaring gawin ng isang particular na lugar. Samantala, ang mga regulations sa kapaligiran ay maaaring magtakda ng mga patakaran upang protektahan ang kalikasan, lalo na ang sakan ay malapit sa mga protektadong lugar o daluyan ng tubig. So, for example po, is kung ang isang magsasaka sa isang lugar na itinakda na pang-residential ayon sa zoning laws, ay maaaring hindi siya payagang magtayo ng malaking livestock farm. Gayon din kung ang sakahan ay malapit sa isang ilog, maaaring may regulations na nagbabawal sa paggamit ng kemikal na maaaring dumaloy sa tubig at makapinsala sa kapaligiran. So next is we have the transportations. So sinasabi dito na kung nagbibigay ka daw ng transport services sa iyong sakahan, tulad ng high-rise or shuttle services, is maaaring kailangan mo kumuha ng permit at sumunod sa mga regulations para sa kaligtasan. At mahalaga rin na isaalang-alang ang accessibility regulation upang matiyak daw na lahat ng bisita, kabilang ng mga kabilang ang mga may kapansanan at makakagalaw na ligtas at komportable sa loob ng sakahan. So, halimbawa po is kung ang isang sakahan ay nag-aalok ng high rides para sa mga bisita, maaring kailangan tiyakin ang sasakyan ay nasa maayos na kondisyon. May safety features tulad ng upuan, hawakan at sumusunod sa itinakdang regulations sa transportations. Bukod dito is kung may mga bisitang may kapansanan, is maaring maglagay ng ng rampa o espesyal na sakahan upang matiyak na sila ay makakasakay ng ligtas. So next is you have the signage and advertising. So sinasabi dito na ang mga local regulation daw po ay maaaring may itinakdang patakaran tungkol sa uri, laki at location ng mga karatula o signage sa isang sakahan at maaari ring tiyakin ang anumang pahayag sa mga advertisements, lalo na kung may kinalaman sa pagiging organic o sustainable ng mga produkto, ay may sapat na patunay at hindi mapanlinlang sa mga mamimili. So halimbawa is kung ang isang sakahan ay naglalagay ng malaking billboard sa tabi ng highway upang i-promote ang kanilang produkto, maaaring kailangan nilang kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan upang matiyak na sumusunod ito sa tamang sukat at location, at kung inaangkin naman nila ang kanilang produkto ay 100% organic, dapat silang may certification mula sa isang kinikilalang ahensya upang patunayan ang kanilang pahayag at maiwasan ang maling impormasyon sa mga mamimili. In accommodations, kung nag-aalok ka ng overnight stays, may mga pamantayan na katulad ng mga hotel industry na kailangan sundin tulad ng kaligtasan, kalinisan, and accessibility. Like for example, dapat may mga fire exits, malinis na kwarto, at accessible ang mga pasilidad para sa mga taong may kapansanan.
in animal welfare. Kung ang agritourism mo ay may kinalaman sa mga hayop tulad ng petting zoo or horseback riding, may mga regulation na kailangan sundin upang matiyak ang mga tamang pag-aalaga at kapakanan ng mga hayop. Kasama na dito ang tamang pangangalaga sa kalusugan, sapat na pagkain at hindi sila pinapalabis na pagod or stress. Next is the tax considerations. Mahalaga na maintindihan ng lokal na mga regulations sa buwis, lalo na tungkol sa sales tax para sa mga product and services. Depende sa laki ng negosyo at kita, maaaring may mga particular na agricultural tax breaks or insensitibo na maaari mong makuha na makakatulong sa pagbababa ng inyong buwis. And in employee regulations, kung maghahanap ka ng mga empleyado, kailangan mong maging familiar sa mga batas tungkol sa paggawa tulad ng mga regulation ng minimum wage at mga karapatan ng mga manggagawa. Kasama na dito ang mga benefits, oras ng trabaho, at tamang ligtas at kondisyon na trabaho para sa inyong mga empleyado. Engage a local expert. Isang magandang hakbang ang mag-hire or consult sa isang lokal na lawyer or expert na familiar sa mga tasks ng regulation ng agritourism sa inyong lugar. Mahirap at nakakalito ang mga navigate sa mga permits, insurance, at iba pang mga regulation. Pero napakahalaga ito para pagtibay at maayos ng operation ng inyong agritourism venture. Hindi lang nito pinoprotektahan ng inyong negosyo at mga ari-arian, kundi tinitiyak din ang kaligtasan at kasiyahan ng inyong mga bisita. Mahalaga ring irregular na ma-review at i-update ang inyong kaalaman tungkol sa mga regulation ito dahil maaari itong magbago sa paglipas ng panahon. So this is the end of our presentation, and that's all. Thank you for listening.